Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Eto guys, lalong-lalo na yung ating mga kababayang OFW. Makinig po tayo kay Arnel Ignacio. Siya po nangangalaga sa kapakanan ng ating mga kababayan na nandyan po sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya po sila nandyan sa ibang bansa para po magtrabaho. Para po kumita, para sa kanilang pamilya, nagsasakripisyo po sila para po sa kanilang mga mahal sa buhay. Yun po ang layunin, magtrabaho, hindi po mag-rally. Yan pong yung pong pagsigaw, pagsama po sa mga demonstrasyon, yan po ay karapatan natin. Hindi po naman kinikitil ang inyong karapatan. Hindi naman po kayo pinipigilan, pero ilagay nyo naman po sa lugar. Tandaan nyo po, nandyan po kayo sa ibang bansa. Iba po ang batas dyan, iba po ang batas sa Pilipinas. Kung dito sa Pilipinas, karamihan mga tulongges, hindi po nakikinig sa mga patakaran ng bansa. Marami po kahit mga abogado, mga pasaway Tapos pag hinuli po o hinahanap, binigyan ng warrant of arrest, magtatago. Dito po sa Pilipinas yan, only in the Philippines. Pero pagdating po sa ibang bansa, napakahigpit po dyan. Tandaan po ninyo, hindi po kayo ang boss dyan. Sabi nga ni Robin Padilla, hindi po siya boss dyan sa the Netherlands. Hindi katulad dito po sa Pilipinas, siya raw ang boss. Diyan po sa Netherlands, siya po ay mukhang busabos. Tingnan ninyo si number 1 senator natin. Biruin nyo, imbis na magtrabaho dito sa Pilipinas, tambay-tambay dyan sa the Netherlands. Pa-picture-picture sa mga tao. Ano pinagagawa mo dyan, senator? Imbis na magtrabaho ka. Diba? Ang nangyari pa, taga-bakos ka ng pinto ni Sara Duterte. Masyado na mababa yung pero okay lang yun kasi. Wala naman Kahit may pangalang senator ka pa dyan, parang wala rin Wala rin, title lang Pero wala rin epekto, ganun ka pa rin, walang pagbabago. So, ito, nagsalita si Arnel Ignacio sa ating mga kababayan na sana naman, ayusin nyo naman. Kagaya nung nakakulong po dyan sa Qatar. Alam nyo naman na bawal, pero nag-rally pa rin kayo. Nagpauto pa rin kayo. So pakinggan natin itong si Arnel Ignacio. Ano ba masasabi niya tungkol sa mga OFW na mga pasaway at sa totoo lang nadadamay sa inyo yung mas maraming matitino. Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalokohan, nananadya na gawin, basta gusto nila, gagawin nila kahit alam. Di ba? Yung mga hindi nag-iisip. Diba? Yung mga gusto namin to. O napilitan dahil nga may nagbuyo. Yung mga kasamahan nila mga iba dyan. Tara, punta tayo. Masaya to. Minsan lang mangyari to Banding-banding na rin natin to. O yan, yung mga... Ayan, pakinggan ninyo. Ito sinasabi ni Arnel Ignacio. Para sa inyo to. Ang nila mapapahamak sila. Utang na loob naman. Alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin, paano pa namin kayong pagsisilbihan. Ba? Merong pagpapanggap na mga prostitute. Tingnan nyo, sakit na ng ulo ni Arnel Ignacio. Sakit sa ulo? Sakit sa ulo kayo? Hindi na nila maintindihan paano kayo asikasuhin. Gagawa-gawa kayo ng katarantaduhan. O tapos ngayon, sumasakit ang ulo ni Arnel Ignacio, sumasakit ang ulo ng gobyerno. Pero hindi talaga hindi kayo pwedeng pabayaan. Yan po ang mandato ng gobyerno ng Pilipinas, ang tulungan pa rin kayo, pero mag-isip-isip naman kayo. Sa Sharjah, magugubag iti-tiktok niyo pa. Diba? Tapos, eto na naman, siyempre, ano pang gagawin natin? Diba? Sasaklo doon kayo. Yung iba, makikipag-away pa dahil pinagpipilitan mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsususumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo ikikwento yung kalokohan ninyo. Diba? Iba na pagtripan lang lumipad.
tinignan lang kung ano meron doon. Pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin, magpupumilit umuwi. Alam niyo, paano ko ba natin talaga kayong aasikasuhin? Recently, meron nag-shoplift sa Singapore. Ang rason sa akin, umamin naman, bakit kailangan pang imbestiga? So naman, ano ba tayo? Di ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan nyo, pag kayo lumipad ng bansa, trabaho kayo dyan, para kayo ambasador ng ating bansa, Pilipinas. Yan ang nire-represent nyo. Yung ibang lahi, doon na nakikita yung mga kalat-kalakuhan ng mga ginagawa nyo. Akala lang, ganyan tayong lahat. Diba? Magbo-boyfriend, magpapabuntis, sa lugar na yan ay haram o bawal. Pagkatapos, kapag ka napahamak, kung ano nung sasabihin, kayo yung laging mas matapang eh. Ako, yung mga OFWs na matino, na nagtatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Hindi naman ho, porke sinabing kayo ay bagong bayani. Lisensya yan para gumawa na kayo lahat ng gusto ninyo kahit mapapahamak. Diba? Hanggang saan nyo ba na gustong pigain ang aming lakas para kayo ay pagsilbihan? Na umaabot na sa pang-aabuso ninyo ng inyong kalayaan para gawin ang lahat? Pagka napahamak, ito, sisisihin ng gobyerno. Utang na loob, kung yan lang naman ang gagawin nyo sa ibang bansa, huwag na kayong lumipad, utang na loob. Maawa kayo doon sa mga nadadamay ng OFW. Maawa rin kayo doon sa mga dedicated na trabahador ng pamahalaan para kayo ay alalayan. Magtulong-tulong naman tayo. Kayo nga, yan na lang itutulong nyo. Huwag na kayong gumawa ng katarantaduhan pagka kayo napupunta sa ibang bansa. Huwag nyo naman bigyan ng ganyang kahihiyan yung bansa natin. Dito na lang kayo. Okay, so yan, mga kababayan yung sinabi ni Arnel Ignacio. Yung mga pasaway dyan, nadadamay yung mga matitino. Kung ganyan lang gagawin nyo, sabi ni Arnel Ignacio, kung magpapasaway lang kayo, gagawa kayo ng kalokohan dyan, balik na lang kayo sa Pilipinas. Di ba? Kaya isip-isip po kayo. Unahin nyo po mga kababayan nating OFW yung inyong mga pamilya. Lahat po ng gagawin ninyo, isipin ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay. Yan po ang dahilan kung bakit po kayo nandyan. Huwag po kayo magpapabudol sa mga nag-uudyok sa inyo. Yung nag-uudyok sa inyo, nagtatago nga eh. Yung mga nag-uudyok sa inyo na mag-rally, maglabas-labas dyan, nasaan ba sila? Nagtatago. Pag ginagamit kayo, kaya isip-isip kayo mga kababayan. Please lang. Kawawa po pamilya ninyo. Hindi naman kayo matutulungan ng mga yan eh. Tumutulong pa rin itong gobyerno na binabanata ninyo. Diba? So yan lang, nagpaalala lang si Arnel Ignacio. Ayusin nyo naman. Ayusin nyo naman. Okay, so ito mga kababayan, may papakita ko sa inyo ng litrato. Ayan po. Yan po ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas, mga kababayan. Pansinin ninyo. Okay, ito po yung bago, yung nasa taas. Tingnan nyo yung aking mouse. Ito po yung bago. At dito po sa baba, yung luma. Dati po 12. Kasi kasama po ito. Ayan, tingnan nyo yung mouse. Ayan po yung mouse, oh. May ikot-ikot dito. Kasi po dati 12. Nandiyan po si Amy Marcos. Pero ngayon, ito po yung bagong labas na litrato ng Alyansa. All the way Alyansa. 11 na lang sila. Wala na po ito. Ewan ko, lumubog na po sa ilog. Kasi po, talaga na mga kung saan-saan pong ilog, tawag dito, naglalayag, mga kababayan. Ha? So, tinanggal ng tuluyan si Amy Marcos. Meron ako napakinggan kanina na interview sa isang political analyst. Kamusta na raw si Amy Marcos? Yung ginagawa niya ba ay makakatulong sa kanyang kampanya bilang senator? O sabi ng political analyst, wala na. Mas lalo siyang lulubog. Diba? Wala na siya sa alyansa. Itinanggihan naman siya ng kampo ng mga Duterte. Ngayon, nandun siya, nakikita natin kasama ni Isko Moreno. Ha? Nandun siya. Talagang lagi siya nandun sa kampanya ni Isko Moreno sa Maynila. So, wala nang pag-asa itong si Amy Marcos. Wala na siyang makinarya. Tinanggihan siya ng mga Duterte. Inalis siya ng alyansa. So, nga na po itong si Amy Marcos. Kaya, mga kababayan, bahala na po kayong pumili kung sino ang inyong mga kandidato. Bago po mag-election, maglalabas po ako ng listahan na aking pipiliin ng 12 senators. Pero hindi po straight ang aking alyansa, mga kababayan. Hindi po ako boboto ng straight. Meron po akong mga
aalisin at idadagdag todits. At syempre, ang ilalagay po natin ay yung sa tingin nating para sa tao. Wala naman pong perpektong kandidato, pero syempre, ang pipiliin natin ay yung maikli pa lang yung buntot. Maikli pa lang yung sungay, mga kababayan. Kasi yung iba, bilib rin ako dun sa iba eh. Yung mga botante, nakakita nila, haba na ng sungay, bumabaloktot na nga sa sobrang haba. Yung buntot eh, talagang hindi na, parang yung buntot niya, meron ng araw sa likod, sa dulo. Pinoboto pa rin. So, kinakailangan nating mag-isip. Ngayon pala, mag-usap-usap na tayo. Ano ba, sino ba ang ilalagay natin dyan sa 12 senators? Ngayon, etong PDP, pinipilit nila. Straight daw ang iboto ninyo. Oh, sabi nila straight. Bakit gusto nilang i-straight niyo yung PDP, yung mga DD shit? Bakit? Kasi para sigurado raw na hindi ma-impeach si Sara Duterte. Anong klaseng yan? Dahilan yan? Anong klaseng pananaw yan? Kinakailangan natin, mga kababayan, kaya tayo buboto ay para sa taong bayan. Kaya tayo buboto para po sa para sa kinabukasan ng ating mga anak, mga mahal sa buhay. Pero etong padapa, mga kababayan, ay nananawagan na iboto straight etong kanilang mga kandidato para po sa kapakanan ng mga Duterte. Para po hindi ma-impeach si Sara Duterte. Anong klase yan? Hindi na po para sa tao yung kanilang ginagawa, para po sa sarili nila, para sa partido. Kaya wag po kayong magpapabudol. Iboto nyo po yung may magagawa at may ginagawa at may gagawin na mabuti para sa ating bansa. Yan po ang ilagay natin. Kaya ito si Amy Marcos, sa kangkungan nabagsak na ito. At ito, katunayan na itong padapa ay wala na po. Padapa na talaga ng padapa, mga kababayan. Oh. Ito pong Cebu City na pinangunahan ni Governor Garcia. Ang kanya pong sinusuporta ang kandidato ay ang mga kandidato ng alyansa. Alright? Hindi ko po sinasabi na iboto niyo yung mga tinasa kamay ni Governor. Hindi po. Sinasabi ko lang, ang sinusuportahan niya ay ang Marcos administration. Dati po itong padapa eh. Dati pong PDP to. Pero bago pa po lumumog yung barko ng PDP, umalis na siya. Total, meron naman silang local party, yung One Cebu. So, doon na sila. Umalis na sila dyan. Kasi, mali? Palubog na nga kayong PDP. Anong gusto niyo? Sumama ako sa paglubog ninyo? Hindi. So, mautak din to si Governor Garcia eh. Kaya nangyari, umalis siya sa PDP. Kayong eleksyong ito, ang suportado niya ay alyansa. Ang suportado niya ay ang gobyernong Marcos. Kaya mga kababayan, malaking sampal ito sa mga Duterte. Dati kampi nila to eh. Ngayon, malaking sampal sa kanila. At take note, ang Cebu po ay isa sa vote-rich province, mga kababayan. Kaya malaking boto po ang mawawala dito po sa mga Duterte. Diyan po sa mga padapa senators. Kaya, ayan. Katunayan lang yan na talagang wala nang pag-asa itong padapa. At si Amy Marcos, na wala rin sa ayos, okay na yung pwesto niya sa PDP, mga kababayan, nandiyan na nga siya dati, kala niya makakabuti yung gagawin niyang mamamangka sa iba't ibang ilog. Ayun, sigurado, lagapak to pagdating ng eleksyon. Alright, so muli, sa darating na eleksyon, pag-isipan po natin kung sino ang ating mga iboboto. Diyan naman po sa lungsod ng Maynila, syempre Mayorhan ni Lacuna po tayo, mga kababayan. Sa Pasig, pagka-mayor, Vico Soto, syempre. Sa Caloocan, huwag natin kalilimutan si former Senator Trillanes. Ay, sa pagka-senador, isingit nyo na, total, hindi naman tayo mag-straight sa mga alyansa na yan, sa mga ibang mga grupo. Isama nyo na si Mark Gamboa, mga kababayan, kapag naging senator yan, mas madali tayo makakalapit at makakahingi ng tulong, di ba? Alright, so yun lang po muna, mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. At sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.